At kaugnay pa rin sa pagtaas ng presyo ng petrolyo ngayong araw, makakausap po natin si Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Director Romero, magandang umaga po sa inyo. Si Audrey Goriseta po ito. Yes, magandang umaga Sir Audrey, magandang umaga po sa lahat. Ito po, may konting confusion, Director, dahil bakit po noong isang linggo ay rollback po yung inaasahan natin at nagkaroon ng konting announcement pero biglang nabago po at naging oil price hike po ito. Ano po yung mga dahilan dito? Yes, Sir Audrey, kasi kapag Friday na nagtatanong na ang ating mga kaibigan sa media, ang bali na nalabas nating mga information or estimate base po sa 4 na araw na trading pa lang sa Minoplat, Singapore. Yun ang benchmark natin sa pricing, yung Dubai crude din. So, sa 4 na araw na po yun, yung unang estimate na nilabas, talaga pong may chance na yung diesel nga po doon dapat walang adjustment yung ganon. Pero kung doon po sa estimate doon, wala pa po yung operating cost ng oil companies and other premiums. Plus the fact na may isa pang trading nung Friday. So last Friday po, sumipa po ng $2 per barrel increase ang lahat ng produktong petrolyo. Kaya nabaliktad po yung estimate. Ito po, Director, ano po yung mga factors o yung mga naging dahilan sa paggalaw po ng presyo ng petrolyo? Ito po ba may kaugnayan din sa mga nangyayaring kaguluhan sa ibang mga bansa? Tama. Number 1 po yung geopolitical tension. Yung tension po sa Iran. Di po ba meron din noong January 8, nagkaroon po talaga ng parang kinat yung mga internet tsaka phones ng mga authorities dahil nga po doon sa anti-government protest na nangyayari sa kanila. Second po, uncertain. Yung sinabi nyo nga po over doon sa mga Venezuela oil export. Kasi ang move po talaga ng United States, i-tighten yung control over Venezuela oil sales. Para kaso po nag-create siya ng uncertainty kung paano talaga mapaparating yung produkto ng Venezuela sa merkado. Tapos din po, yung US tariff policy na sinasabi nila na merong kung proposed sanction bill kay Russia na for those countries na bibili ng Russian oil, parang around 500% ang tariff. So lahat yun related sa geopolitical tension. And ang second na kadahilanan po, bumaba yung inventory ng United States. It means na kung bumaba yung inventory niya, dumadaganda yung kanyang demand. Malaking bansa si US. So definitely, makikiagaw siya sa supply ng world. Well, bukod po sa mga nabanggit niyo, Director, dahil nga po itong sa Iran, nag-uumpisa pa lang at mukhang magpapatuloy pa yung internal problem ng bansang Iran. Kailangan po ba nating asahan na sa mga susunod na linggo at mga buwan, mas tataas pa ang presyo ng langis? Kung titignan natin, Sir Audrey, yung parang short-term outlook, sabi pa nga nila, parang hindi ganun ka ganda ang demand. So, ibig sabihin, kung mababa ang demand and then may enough supply, fundamentals of supply and demand, pababa ang presyo. Kaya lang yun nga, madaipang factors na makuhatak. Yung mga na-mention po na geopolitical factors, yung US na inventaryo niya bumaba, lahat yun humahatak pataas. Pero kung once na increase yung production talaga ni Venezuela, napunta siya sa merkado, tapos may mga macro and inventory factors na makaka-apekto para humatak naman pababa. So, may chance ang bumaba. Kaya mahirap po, napaka-volatile ng presyuhan sa international market. Plus the fact na even speculation, nakaka-apekto po. Well, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa aming ngayong umaga. Assistant Director Rodela Romero ng DOE. Good morning po.